kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules. Uy, simbang baklaran mga misis ha. At welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ako po si Deo Macalma. At syempre, maliban po sa akin na makasama natin ang sa programa ang Ninong ng Bayan. Ako, malakas magbigay ng aginaldo ito, ha? Ang Undersecretary for Project Development Management ng Department of Interior and Local Government. Wala ba kundi sa Undersecretary Ninong Odilon Pasaraba. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Ninong. Magandang hapon, Lakay. And of course, magandang hapon, Pilipinas. Ang tinutukoy ni Lakay Deo na ninong ng bagong Pilipinas ay hindi si Odi, kundi si Secretary Benhur Abalos. Apo Lakay, December 20 na. At Baklaran Day. So, kailangang magdasal tayo para sa mapayapa, masagana na Pasko at of course bagong taon. So sa lahat ng mga nakikinig sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ng aming ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. At dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maasahan, Lakay Deo, na handang paglingkuran ng aming departamento at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Kaya lang Yusek, parang di ko mahanap ang Ninong Benhur Abalos natin. Asan ba ang Ninong Benhur? Ang Ninong at Santa Claus ng DILG ay naku, marami ring mga ginagawang napakahalagang mga mga inaaksyonan. Kahapon lamang katatapos ng AstraZeneca Memorandum of Agreement signing together with our provincial governors sa 12 na probinsya. Baka kung saan-saan nagpupunta ang Ninong Benhur Abalos, makalimutan tayong mga inaanak dito sa studio, ha? Hindi kanya makakalimutan, of course, sa kay Deo. Oo. At siyempre... Alam mo, napakahalaga mo sa kanya, kay Deo. Ganun ba? Ayan. Siyempre, mahalaga siya sa atin, ha? At siyempre, Yusek Odilon bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo. Ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page. Siyempre dito sa DZRH News Television sa YouTube. At siyempre sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Bago natin makalimutan, Lakay Deo, ito yung ating last na session ngayong taon for 2023. DILG sa DZRH Break Time. Maraming salamat, Diyos ti Agnina, sa lahat ng mga nakikinig, sumubaybay at sumuporta sa ating programa.
Kaya naman itodo na ninyo para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog ngayon sa ating mga bisita sa aming ahensya or mga suhestyon. Tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Kala ko pa naman na magproprograma pa tayo sa Miyerkules at sa Pasko at New Year. Next year na tayo. Next year na tayo. At ngayon, Yusek, tumungo muna tayo sa ating latest happenings at action sa DILG Yusek. Tama lang kay Deo, sa ating DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang mga latest news at happenings sa aming ahensya. At sa ating mga balita at aksyon, pinangunahan ni DILG Secretary Benhar Abalos ang pagbibigyan ng pamaskong handog. Wow! Sana all! Sa mga naiwang pamilya ng 104 fallen police officers, firefighters at jail personnel sa isinagawang gift giving activity sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ayun naman pala ha? At karamihan sa mga gift packs o mga regalo na ipinamahagi ay nagmula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. At naghandog din ang Ayala Corporation ng 100 health cards, habang namigyan naman ang SM Malls, wow, ng 200 staff toys. Buong puso namang nagpapasalamat si Secretary Abalos sa mga naulila ng mga kapulisan, bumbero at mga jail personnel para naman sa kanilang kabayanihan at pagsasakripisyo ng buhay. At maliban sa gift giving sa Camp Bagong Diwa ay daan-daang dependents din mula sa iba pang bahagi ng bansa ang nakatanggap ng regalo ngayong Kapaskuhan. Nakita mo, Lakay? Oo nga, oo, nakatouch naman. Ninong ng buong Pilipinas si Secretary Benhar dahil sa gift giving na yan. Ikaw na, Yusek. Take it away. Nagpahayag ng suporta ang DILG sa lab, lingap at alagang bayanihan for all, Christmas for all gift-giving project na nagbigay saya sa mga pamilya at street dwellers sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, ang Love for All project ay daan upang magsama-sama ang gobyerno at private sector sa paghahatid ng serbisyo sa mga nangangailangan. Dagdag pa ng ating kalihim, isa itong whole-of-government approach, kaagapay ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng First Lady Liza Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni DILG Secretary Abalos, sina MMDA Chairman Don Artes, Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr., MMDA General Manager Yusek Procopio Lipanya at MMDA Assistant General Manager for Operations ASEC David Angelo Vargas na namahagi ng food packs, health kits, gift at grocery packs sa mga individual na kasulukuyang nanunuluyan sa Jose Fabella Center. Samantala, natuloy na at mapayapang naisagawa ang Liga ng mga Barangay LNB chapter election sa buong Pilipinas itong Biyernes matapos itong mapostpone. Bago yan ay naglabas ang Liga ng Memorandum Circular na nangailangan sa kabuang bayad ng membership dues bago ang Agosto 31, 2023 upang sila ay makalahok sa chapter elections. Gayunpaman, ay pag-usap naman si Secretary Abalos sa LNB upang alisin ang mga requirements sa pagbabayad ng membership dues bilang prerequisite sa paglahok sa eleksyon. Ayon sa kalihim, di patas ang patakaran dahil may mga barangay na nagpalit na ng kapitan at hindi pa fully paid. Kasunod niyan ay inilabas ng Liga ng mga Barangay ang LNB ang MC 2023-10 na nagtatakda ng pag-alis
ng pagbabayad ng membership dues. Batay sa advisory nitong Huwebes, sinabi ni Secretary Abalos na kailan lamang i-update ng Liga chapters ang kanilang Liga membership dues bago sila makalahok sa provincial, regional at national elections sa susunod na taon. Hinimok ni DIL Secretary Benhar Abalos ang 493 na Seal of Good Local Governance Awardees na ibahagi ang kanilang mga kwentong tagumpay sa iba pang LGUs upang mapag-usapan ang iba't ibang paraan kung paano mas magiging mahusay ang kanilang mga pamamahala. Yan ang panawagan ng kalihim na ginanap ng sa SGLG 2023 awarding ceremony sa Manila Hotel nitong nakaraang linggo, kung saan pinarangalan ang 28 provinces, 64 cities at 401 municipalities para sa pagpapakita ng good governance. Ang mga LGU awardees ay makakatanggap ng SGLG marker at incentive fund na magagamit ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng kanilang mga programa. At i-congratulate din natin ang mayora ng Carmona, Cavite, Mayora Dalia Loyola, na tumanggap din ng award, at maging si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. At of course, iba pang mayors na nakatanggap din ng mga award. Samantala, mahigit sa 1 milyong Pilipinong may chronic kidney disease, CKD, ang mabibiyayaan ng ACNAW o Addressing Complications Today through Network of Warriors program na ipatutupad naman sa 12 probinsya. Yan ay matapos pumirma ang DILG sa Memorandum of Understanding kasama ang AstraZeneca Philippines upang labanan ang chronic kidney disease. Layunin ng ACNAW program na labanan ang cardio-renal complications ng diabetes at hypertension at magkaroon ng awareness sa chronic kidney disease sa pamagitan ng risk factor identification at early screening. Ayon kay Secretary Abalos, 46% ang itinaas ng bilang ng mga Pilipinong mayroong CKD. Dagdag pa ng kalihim na mahalaga ang papel ng mga LGUs para tugunan ang problema sa kalusugan ng kanilang mga nasasakupan at maagang malabanan ang CKD sa pamagitan ng early detection and prevention. Bumida naman ang mga kabataang Pinoy sa National Youth Summit 2023 and awarding ceremony sa pangunguna ng DILG. Ginanap sa La Union nitong Lunes. Ang National Youth Summit ay taunang sinasagawa ng DILG Center for Local and Constitutional Reform or CLCR. At upang bigyang pagkakataon ang mga kabataang Pilipino na ipakita ang kanilang talento at iparating ang kanilang mahalagang kontribusyon sa nation building at sa kaunlaran ng ating bansa. Sa temang Ida ka, kabataan sa bagong Pilipinas, pinarangalan ang mga kabataang nagpakita ng talento sa essay writing contest, digital poster making, songwriting at TikTok challenges, kung saan ibinahagi nila ang mahalagang papel ng kabataan tungo sa isang matatag at bagong Pilipinas. Bagong awarding ceremony ay naging kabahagi rin sa programa sina Congressman Christopher Toff de Venecia, La Union Governor Rafael Ortega David, Alaminos Pangasinan Mayor Art Celeste at ilan pang mga panauhing tagapagpasalita na nagbahagi ng kanilang mga inisyatibo at proyekto para sa kaunlaran ng ating mga kabataan. Nakaideo. Meron pala mga ganyan ha? Ba't tayo sinali mga bata-bata pa naman tayo ha? Sinasabi ko sa iyo, Lakaideo, ang Ninong Benhar Abalos, talagang malawakang sektor ang kanyang inaaksyonan. Buti naman, ang sipag-sipag naman. Samantala, yan Yusek ay ilan lamang sa mga balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, Yusek, ay ating kumustahin ang Philippine National Police. Naku, yung pagpapanatili ng peace and order ngayong holiday season. Kaya ingat-ingat po ayan sa mga scammer ngayong holidays. Ingat-ingat po tayo ha. At sa ating pagbabalik mahabigan,
Yang ating pag-uusapan at sino ba ang makasama natin? Makasama na ba si PNP Chief General Apo General Benjamin Acorda, ha? Sino ang makasama natin, Sister L? Ba't bubulong-bulong ka dyan, ha? At siyempre yan pa ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalapanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal na droga. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Ninong Yusek Odi, balik tayo sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. At ngayon po ay pag-usapan na natin na mga misis Yusek. Ano ba ang ginagawa ngayon ng Philippine National Police para sa maayos at ligtas na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon? Tama ka dyan, Lakay. At kaya naman ating kumustahin ang PNP, ang mga kaganapan sa ating Philippine National Police. Okay? Mula kay Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang hapon po sa iyo, Colonel Fajardo, at maligayang Pasko. Kumusta kayo sa Philippine National Police? Colonel Attorney Ninang, ayan. Marami kayo inaanak ito, itong si Colonel Jean Fajardo, ha? At saan kaya pwede mamasko yung kanyang mga inaanak? Sa Campo Crame o sa bahay, ha? Burado yan. Ano na ba si Colonel Jean Fajardo, Attorney Ninang? Good afternoon. Magandang hapon po, Sir Deo and kay Yusek Pasaraba. Magandang hapon po. O sabi mo, Yusek, magmamano kay Ninang Colonel Jean Fajardo. Yan, Ninang Colonel Jean, kumusta po kayo? Anong mga kaganapan natin sa Philippine National Police? Yeah, magandang hapon po, Yusek Odi. Yes po, sir, ang inyong pong pambansang pulisya ay nakalatag na po ang seguridad para dito po sa mahaba po nating holiday season. At nagsimula po yan bago pa lamang po yung ating simbang gabi at magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa bagong taon na po. Ayan, meron pala kayong programa, Colonel Jean, Ninang, na Ligtas Paskuhan 2023. Ngayon pong Kapaskuhan at New Year, meron ba kayong special areas of concern o hot spots ng PNP na binabantayan po, Colonel Fajardo, ma'am? Yes, Sir Deo. Kasama po sa mga binabantayan po natin, syempre po yung mga places of worship, yung mga major thoroughfares po natin, yung mga transportation hubs and terminals natin, kagaya po ng airport, bus terminal at mga pier po natin. At syempre, yung ating mga commercial establishment, yung ating mga tourist spots and other places of convergence po na inaasahan po natin na dadagsain po ng ating mga kababayan. Kasama na po dyan yung mga malalaking market po natin. Ano ma'am, itong mga pulis natin ay mag-iikot dyan? Tama po, sir. As we speak po, sir, ay nakalatag na po yung ating deployment para po sa Ligtas Paskuhan 2023. At wala po tayong lead po ngayon. Lahat po ng pulis natin, ay ang instruction po ng ating Chief PNP ay maximum deployment po tayo
At nakataas po yung ating mga alert level, particularly dito po sa NCR. Nasa full alert po tayo. Ang ibig sabihin po niyan ay 100% po na attendance yung inaasahan po natin sa ating mga PNP personnel po. Yusek. Lakay Deo, oo, nabanggit ng ating tagapagsalita sa PNP itong Ligtas Paskuhan 2023. Ano-ano naman ang inaasahan ng ating mga mamayan, Colonel Jean, na mga aktibidades at mga programa na under this Ligtas Paskuhan 2023? Majority of our activity, Yusek, ay yung ating pong deployment na po dito sa mga areas and places of convergence. Pati na rin po yung ating mga K9 dogs ay dineploy na rin po natin sa ating mga terminal. At syempre, inaasahan din po natin dahil yung mga bulto po ng mga tao po natin, yung mga magsisimbang gabi, yung mga nag-a-avail po ng mga night market. So maliban po doon sa mga uniformado po nating police, ay nag-deploy din po tayo ng ating mga plainclothes na police personnel para siguraduhin po na hindi po tayo malulusutan itong mga mapagsamantala din po na mga ilan nating mga criminal-minded po na sinasamantala yung dagsa ng tao. Kaya yan po ang ating focus na yon, pati po yung ating mga mobile patrol ay round the clock po mag-iikot yan. Lalong-lalo na po dyan po sa paligid po ng mga commercial establishment, including po yung mga financial institutions po. Dito sa maraming tao, Colonel Gina Fajardo, ma'am, like Divisoria, Green Hills, ayan, sa maraming tao. Sa mga malls, may mga nahuli na bang mga salisi o kaya mandurukot dyan, Colonel? Diyan po sa mga nabanggit niyo po, sir, na mga commercial establishment, lalong-lalo na po dyan sa Divisoria, ay maaga pa lamang po ay nag-deploy na po dyan yung district director po ng Manila Police District. At in fact, patuloy po sila nag-iikot dyan. Wala pa naman po silang naitatala na any major significant incident that would somehow compromise po yung safety and security po ng ating mga mamimili. But just the same, patuloy po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa mga mandurukot, sa mga salisi, at kung pupunta po sa mga lugar na yan, hanggat maaari po, ay wag na pong magsuot ng mga mamahaling alahas, ng mga gadgets po natin, ingatan po, at syempre, malalaking halaga ng pera ay wag na pong masyadong magdala ng masyadong malaki. Ayan, yung nanay ko, Colonel, pagka nagwansa ganyan nun, ang pera nakatago sa bra Ayan. Yes, sir. Sir Deo, talaga hanggat maaari ay kung pwedeng maitago ng maigi at maiwasan na madukutan po ay mas maigi po yun. At magdala po ng kasamahan para at least ay may tumitingin po doon sa mga pinamili at siyempre yung mga personal po nating gamit. Yes. Tama, Colonel Jean, kailangan maghanda ang ating mga kababayan. Lakay Deo, kumusta naman natin si Colonel Jean kung paano inihanda ng kapulisan ang kanilang puwersa sa mga online scammers, sa mga, tawag dito, nagrereklamo sa mga talamak na mga dayaan sa ating mga kababayan in terms of yung mga online shopping, mga cybercrimes na included sa mga cybercrimes. Colonel Jean, paano natin ito tinutugunan? Yes, sir, Yusek. Tama po, hindi na lamang po tayo sa mga kalsada at major thoroughfares nagbabantay, ay talagang yung ating pong cyber patrolling ay tuloy-tuloy po yan dahil pagka ganitong mga holiday season, mga kapaskuhan, ay marami din pong nambibiktima sa cyberspace natin. Karamihan po dyan ay yung mga online na scam, may mga nagbebenta po ng mga murang gadget, mga murang bilihin, may mga nag-a-advertise po ng mga paraffol at i-entice po kayong bumili sa murang halaga. O yan po yung paalala natin. Huwag po tayong makipag-transact sa online ng hindi mga kakilala natin, lalong-lalo na po yung nanghihingi ka agad ng full payment. Ang paalala po natin dyan ay mag-transact lamang po doon sa mga registered na mga online shopping apps para siguro po na may mga warranty po yung inyong binibili at kung may mali po ay po pwede po nilang i-refund yung kanilang pera. At huwag mo tayo masyadong mainganyo doon sa mga bagsak presyo na mga nagbebenta kasi maaari ito po ay mga fake na mga online na shopping apps at baka mabiktima po tayo. Colonel Fajardo, mama, sa pagsalubong naman ng New Year, ang PNP ay may inilabas pong listahan ng mga bawal na mga firecrackers. Ano po, mga paputok Ano-ano ito mga bawal, Colonel Fajardo, ma'am?
Tama po sir, naglabas na rin po tayo ng mga prohibited firecrackers. Kasama na po dyan sir yung Watusi, Piccolo, yung 5-star, Plapla, yung mga giant diesel bomb, atomic bomb, Goodbye Napoles, Super Lolo, yung mga, lahat po yung mga nabanggit ko sir ay mga more than 0.2 grams or more, o yung mga overweight at oversized na firecrackers ay bawal po yan. At syempre po yung mga imported finished product, lalong-lalo na po yung mga hindi po natin alam kung yung origin po niyan ay pinagbabawal po yan. Pati na rin po yung boga at yung mga wala po talagang tatak at dumaan po sa proseso ay talagang mahigpit pong ipinagbabawal po yung mga ganyang klaseng paputok po. At Lakay Deo, kung sakaling napaka-busy ng Philippine National Police, no, Lakay Deo. So, holidays, meron ba tayong nasampahang mga kaso or mga naaresto because of the violation nitong pinapatupad nating mga firecrackers at saka mga pyrotechnics kasamang Colonel Jean? Sa ngayon, sir, ay wala pa naman po tayong na-aresto with respect doon po sa mga prohibited firecrackers. Pero nagsisimula na po tayong mag-ikot sa ngayon at busy na rin po yung ating Firearms and Explosive Office para po sa pagbibigay po ng mga seminar doon po sa mga manufacturer at dealers. And in fact, as of December 5 po ay may mga na-issuehan na po tayo ng mga 123 na mga manufacturer and dealers po ng mga firecrackers at mahigpit po yung ating panuntunan na yung mga na-issuehan po ng mga permit na ito ay dapat po ay hindi po nila isubcontract po yan dahil nangyayari po ang mga insidente just recently po yung may nasunugan po at sumabog sa bahay dahil po doon sa bahay nila ginagawa yung mga sinubcontract po nila na paggawa ng paputok. So katuwang po natin yung Bureau of Fire Protection sa pag-iikot po ngayon dito sa mga nabigyan po ng permit para siguraduhin po na nagko-comply po sila doon sa mga minimum requirements po sa paggawa po ng mga paputok. Bilang Panghuli Colonel Jean Fajardo, ma'am, ano po ang ating paalala sa ating mga kababayan ngayong Pasko at pagsalubong ng bagong taon? Sa ating mga kababayan, patuloy pong nagpapaalala ang inyong pambansang pulisya na mag-ingat po tayo. Meron naman po mga alternative na mga po pwede nating gamitin para po salubungin ang ating bagong taon. Pangit po na salubungin natin yung ating bagong taon na mababawasan po yung ating mga daliri at dahil po sa paggamit ng paputok. So kung kaya din naman po na wag na po tayong gumamit ng paputok, meron naman po busina ng inyong mga sasakyan, torotot po, yun na lamang po ang inyong gamitin. At doon naman po sa mga kababayan natin na aalis po at magbabakasyon para po sa holiday season, siguraduhin niyo po ang inyong mga bahay po ay nakakandado, ang mga bintana at hanggat maaari, ang paalala po natin, wag na po nating ipost sa social media ang mga schedule na pupuntahan po natin dahil para na rin po nating in-announce na walang tao po sa bahay natin. Kung hindi maiiwasan po, kahit late posting na lang po at kung may ibibilin po sa kapitbahay, sa mga kaanak ang inyong bahay, mas maiging maibilin din po ito para maiwas sa akyat bahay po tayo. Colonel Jean Fajardo, ninang ma'am, maraming salamat po at Merry Christmas at Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat Sir Deo, Yusek Pagkakaba at advance Merry Christmas and Happy New Year din po. Yung regalo po namin ni Yusek Pasaraba, i-email na lang namin po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. At sa ating pagbabalik kay Yusek Odi, abay pag-usapan naman natin ang yung mga nangyayaring sunog, abay hindi pa sumasabit ang New Year. Halos araw-araw may sunog at ang lalaki, Yung latest na kanina kagabi ay yung 200 na sunugan niya sa may Tondo, Manila. Yung iba may namamatay pa. Babalikan po natin yan Yusek at siyempre mamaya ay makasama natin ang chief, ang hepe ng Bureau of Fire Protection BFP, ang pinakamagandang lalaki sa Bureau of Fire. Ang pangalan po ay Director Louie Puracan. At yan po ay sa ating pagbabalik dito po sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon.
Ang Mandanas-Garcia ruling ay isang importanteng hakbang tungo sa pagkamit ng genuine local autonomy. Nilinaw ng ruling na ito ang karampatang alokasyon ng mga LGUs mula sa buwis upang matiyak ang fiscal decentralization. Ito rin ay magbibigay daan sa sistematikong pagkakahanay at harmonization ng mga nasyonal at lokal na prioridad at layunin sa pamamagitan ng full devolution at sa pagtutulungan ng national government agencies at ng mga local government units. Anumang serbisyo ay mas mapapadali at mas mabilis nang makararating sa ating mga kababayan. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Yusek, balik po tayo sa ating programang DILG sa DZRH Breakdown at ngayon ay pag-usapan natin ang mula sa BFP para ano ang dapat nating gawin para makaiwas po ng sunog, Yusek. Tama ka, Lakay Deo, no? And kaya naman ating makakasama sa hapong ito, tulad ng nasabi mo, ang pinakamakisig parang sa buong Bureau of Fire Protection ngayong Pasko. Of course, si Director Louie Puracan. Magandang hapon po sa iyo, BFP Sir Louie. At kumusta ang ating BFP, ang ating kapamilya? Ng Lakay Deo, ang DILG, no? Ang lawak ng nasasakupan. Kanina nakita mo naman kahalagahan ng PNP. Ngayon ating pakinggan na naman ang kahalagahan ng Bureau of Fire Protection. Lahat yan nasasakupan ng DILG sa pangunguna ni Secretary Benhar Abalos. Lakay Deo. Ayan. Magandang hapon, Louie. Director Louie Puracan. Sir Deo. Magandang hapon po, Sir Deo and Music Odi. Thank you po sa pagkakataon na binigay po niya sa amin. Ayan, kahapon pa namin kayo hinahanap, Director, ha? At least nagkatagpo na rin po tayo. Anyway, ano po ang ginagawang paghahanda ng Bureau of Fire Protection ngayong holiday season, Director, sir? Lalo na ngayong halos araw-araw may nangyayari pong sunog. Totoo po yan, sir. Actually, yung fire incidents po nito mga karaang linggo, medyo malalaki po. Una po nangyaring malaking sunog is sa Cebu, sa Lapu-Lapu City. Oo. Mahigit po sa 20,000 na tao yung affected. Napakaraming bahay po yung nasunog. Wow. Tapos kahapon po, malaki din po yung sunog sa Tondo, sa Kapulong Street. Mahigit po sa 200 yung bahay na nasunog. Kaya pinapalahanan po namin yung publiko na ngayong Kapaskuhan, sana mag-ingat po tayo sa sunog kasi mahirap po yung abutan tayo ng Pasko at ng bagong taon na wala tayong matitirhan. Ingat po tayo sa sunog. Ayan. Okay, yeah. Kung kanina may Ligtas Kapaskuhan 2023 ang PNP, Lakay Deo, Chief Louie, meron na pan sa BFP tong Oplan Paalala, Iwas Paputok for 2023. Pwedeng i-enlighten, bigyang linaw natin kung ano tong mga programa ng Oplan Paalala, Iwas Paputok, Chief? Itong programa po namin, itong Oplan Paalala, Iwas Paputok, in coordination po to ng Department po, ng Bureau of Fire Protection, kasama po dito ang Department of Health. Sa data po natin, unti-unti na pong bumababa yung injury, yung number of sunog ng coast ng firecrackers sa New Year at Kapaskuhan dahil sa programa po na ito. Umiikot po yung kabomberuhan natin. Nagre-rekodita po tayo, tawag namin dyan. Umiikot kami together with DOH, mga barangay, lalo na po sa tsaka sa mga highly urbanized cities po, may mga may mga troops po kami na nag-iikot po, nagpapaalala sa mga kababayan po natin. So nationwide ba ito, Director Louie Puracan, na lahat ng mga firemen natin, naka-ready ang kanilang mga fire trucks at dapat may tubig yan at sila po ay red alert, wala ring bakasyon at ready sa anumang mangyari, Director Puracan, sir? Yes, sir.
pagsimula po ng December 1, bawal na po ang leak po sa lahat ng kabumbiruhan po natin. Lahat po ng gamit po natin, maging ambulansya, mga fire truck, disaster response vehicles po natin, tip-top condition na po yan. Nakahandang-handa na po talaga kami. Ano Director Louie Puracan, sir, ang mga yung mga nabanggit natin mga sunog halos araw-araw, ano pa ang mga pinagmumulan ng sunog, Director Puracan, sir? Ito po yung gusto kong ipaalam sa publiko. Opo. Na karamihan ng causes ng sunog natin, number 1 talaga is electrical. Wow. At electrical yung causes ng karamihan ng sunog. At gusto kong bigyang diin na karamihan sa electrical fires natin yan, tumataas po yung bilang na ang causes is itong mga devices, mga electric bikes. Electric bikes po. Marami po kasi, mura po kasi yung electric bikes ngayon. May mga electric bike na less than 10,000 nga, nakakabili na po tayo. Mura kasing mode of transportation ito, kaya halos yung mga kababayan natin bumibili nito. Ang nagiging cause po, nagiging sanhi po ng sunog nito, nag-overcharge po siya. Nag-overcharge po. Kaya lalo na sa mga kababayan nating bumibili ng mga e-bikes, siguruhin po natin na yung e-bikes na binibili natin, magandang quality po. Kasi nakaka-order ka nito sa mga online platform. Maraming na-order po nito. Iba nga nakakarton lang darating. So, yun po, gusto kong ipaalam sa publiko na sa pamagitan po ng programang ito na pag bumili po tayo ng mga gadgets, electrical gadgets, siguraduhin po natin na maganda po yung quality. Mas kung may kalidad, Lakay Deo, mas sigurado naman tayo pati ang ating mga ang ating mga bahay, no? Mas ligtas kung mas may kalidad. Ganun ba, Chief Louie? Chief Louie, kwentuhan natin ang ating mga kababayan, Lakay Deo, kasi siyempre pangarap ng administrasyon na lahat ng mga munisipyo, syudad ay magkaroon ng fire truck para naman kahit papaano preventative measure to para sa mga sunog, no? Kamakailan lamang, Chief Louie, pwedeng ikwento mo sa amin yung distribution yun ng fire trucks para kahit papaano kumpiyansa ang ating mga kababayan. Yay, may fire truck na ang aming munisipyo. Yung sa po natin, sa total po natin na 1,485 po na municipalities, kung i-count natin yung distribution natin last week, nasa 100 na lang, maybe even less than 100 na lang po yung walang fire truck. Hopefully, makover na po natin in 2024 ang pangarap po namin sa Bureau of Fire, kasama ang aming butihing sekretary, na sana by 2024, makover na natin lahat po ng munisipyo buong Pilipinas, may fire truck at may fire station na po. Pwede bang huminang aginaldo sa iyo, Director Louie? Regaloan mo kami ng fire truck doon sa Pinili, Ilocos Norte. Ayan, pwede bigyan niya ng priority yan. Yes sir, yes sir. Check namin sir. Check namin sir. Lakay Deo, kako sa'yo ang DILG, ang ninong ng bayan. Kasama natin dyan si Chief Louie. Ayan. Yes sir, noted po sir. Noted. Maraming salamat po, ha. Huwag yung kakalimutan yan, Director Louie, ha. Yes sir, yes sir. Yes sir. Padadalan po kayo ng Memo Plus Gold dyan para hindi nyo makalimutan, ha? Yan. Anyway, Director. Pinili Ilocos sa ating mga kababayan sa Pinili Ilocos. Merry Christmas kada kayo amin. Ayun, teka muna, Director Louie, sir. Ayun, nabanggit nyo kanina yung electric, faulty electrical wiring na minsan nagiging dahilan ng sunog. Sa isang bahay po ba, di ba, ilang taon po ba tumatagal ang yung electric wiring sa isang bahay na safe? May ano ba ito? May tawag dito? Lifespan ba itong mga kuryente nating kawad ng kuryente na ginagamit natin sa bahay? Ilang taon po yan bago napapasuba yan? Actually, depende po yan sa klase ng wire na ginagamit. Pero pinaka-safe po sa atin, mahaba na yung 50 years. Ibig sabihin, pag nag-rewiring po kayo ng 2023 ngayon, so after 50 years, dapat bago na yung kawad ng kuryente natin. Bakit po? Minsan po kasi nag-brittle yung insulator.
yung plastic na bumabalot dyan. Ang iba rubberized, ang iba doble pa yung balot. Pero just the same, to be sure, magandang ipacheck talaga. Ang iba nga, as early as 20 years, nag-rewire na sila. Yung iba naman na medyo maganda yung quality, umaabot pa hanggang 50 years. Oh, ayan. So, yung bahay po natin, karamihan ng bahay is nasa 50 years na po mahigit eh. Ayun. Mas maganda po na pagpa-rewiring na po tayo. Ayan. Anyway, napag-usapan pa natin. Yes, Yusek. Chief Louie, alam mo during sa Fire Prevention Month, no? May mga umiikot na mga fire truck, mga fire officers para manawagan, meron silang anong tawag dito, public announcement. Ginagawa ba natin 'yan ngayong panahon ng Kapaskuhan? Yes sir, umiikot po tayo. Ito na po yung Uplan Paalala, Iwas Paputok. Sine-check po natin, lalo na yung mga kababayan nating pauwi sa probinsya. Nire-remind natin sila na pag iniiwanan natin walang tao yung bahay, dapat yung circuit breakers po natin naka-switch off po. Tapos yung mga lutuan natin, yung mga gas tubes, dapat naka-off siya, or pinaka-safe talaga is tanggalin yung regulator doon sa tangke mismo ng LPG. Ayun po yung paalala natin sa publiko natin. At bago umalis ng bahay. Paano yung nakalaman ng refrigerator, Director Louie? Tatanggalin ba natin yung mga laman nun at i-unplug yung ref? Yan bang ref, nagiging cause din ba ng sunog yan? Ay hindi wala kaming lesser na yung incidence ng sunog ngayon sa mga ref dahil karamihan ng appliances natin, mga inverters na po na tinatawag. So mababa yung wattage niya. Ayan, lesser and lesser na po. Siyempre, mga devices natin sa panahon. Kailangan isa sa mga paalala rin natin ay yung preparedness ng ating mga fire officers, kasama naman ang ating mga lokal na pamahalaan, no? At may mga hotlines ba para mas maagap ang ating mga kababayan para mai-communicate nila yung kanilang mga problema tungkol dito sa safety measures na tinutukoy natin? Yes sir. Pinakasimple po natin gagawin pag may emergency po sa bahay, maaring medical emergency, fire calls man yan o is dial 911. Yan na po yung national number natin. Dial 911. Yung mga may social media, sa Facebook, ma-access po na yung Facebook page ng Bureau of Fire Protection. Nakalatag po doon yung mga cellphone numbers, mga hotline namin na pwede din pong tawagan. Kahit nasa barangay Apatot Lubong ako sa Pinili, Ilocos Norte, i-dial ko yung 911 pag may sunog doon. May mabilis na responde. Director Louie Puracan, sir. That's accurate, sir. You can try it now, sir. Yung 911 po natin, sir, is isa pong public service po yan ng Department of the Interior and Local Government. Gumagana na po siyang minsan. Parang American 911, ha? Ayan na. Ito pa, Director Louie, ayan na. Pagka nagkakasunog po, ayan, usually pagka may sunog, una natin tubig. Ayan na. Ano ba ang mga dapat nating gawin pagka nagsisimula pala may sunog? Tubig ba kaagad yung ibubuhos natin? O yung circuit breaker? O ano ba ang number one na dapat gawin pagka may sunog, Director Louie, sir, para maapula ang apoy? Siyempre tayo, takbo ka agad na labas ng bahay, di ba? Pero paano maapula yung apoy? Yes, sir. Kadalasan na insidente ng sunog sa bahay, dalawa lang po. Maaring sa pagluluto or sa short circuit or overload ng kuryente po natin. Pag pagluluto po, minsan yung open flame natin, nagluluto tayo di mantika, pumapasok yung apoy sa loob mismo ng linluluto natin. Pinakamabilis po is takpan nyo lang po niyon. Takpan nyo, basang-basahan, patay yung apoy. Pag ang sunog po naman is medyo napabayaan nyo at umabot na doon sa dingding, sa kortina, pwede nyo gamitin tubig din. Pero kung may fire extinguisher tayo, pinakamabilis takbuhin ka agad yung fire extinguisher. Yun po yung Pag electrical po naman, hanggat kaya nyong bunutin yung sinasaksak ninyo, bunutin nyo. Kung kaya nyo lang, maaring kumuha kayo ng tela or anong mang pambalot sa kamay nyo, bunutin nyo.
Tapos kung may access kayo doon sa circuit breaker, i-off nyo na po. Ayun. At saka para mabilis daw kailangan bumili ng fire extinguisher sa Bureau of Fire. Hindi po yun totoo. Mahigpit pong pinagbabawal yung kabumbiruhan po natin na magbenta. Itawag Lakay Deo sa 911 ang mga ganyan kaganapan dahil sa pagbebenta ng fire extinguisher ang mga fire officers natin. Lakay Deo, may oras pa ba tayo? Ayan, sige, take it away. Ayan, lubusin na natin. Biyan natin ma-interview si Director Louie. Ayan. Chief Louie, baka pwedeng aside from paalala, may mga mensahe ka ba sa ating mga kababayan bilang ikaw yung pinuno ng aming BFP sa ating mga lokal na pamahalaan? Panahon mo na ngayon ito, Chief Louie. Nakiusap po ako sa mga kababayan natin na iwasan po natin na magkaroon ng sunog sa bahay. Unang-una po, Kapaskuhan po ngayon, New Year. Sana po kung bibili po tayo ng mga pailaw sa bahay at titingnan natin yung produktong binibili natin. Dapat labeled po siya. It's either na may may product standard, yung PS mark. Kung imported yon, dapat may ICC sticker. Bago po tayo umalis ng bahay, kung magbakasyon po tayo ngayong Kapaskuhan or New Year, paki-switch off po yung mga circuit breakers natin, paki-check na lang po yung lutuan natin, lalo na yung mga gas stoves, dapat nakatanggal na yung regulator. Gusto ko rin po ipaalam sa publiko na habang nagbibiyahe tayo, may mga bumbero po na nasa tabing karsada. Ang tawag po namin dyan, BAP FAST, First Aid Service Teams. Makikita po ninyo yan sa tabing kalsada, may fire truck, may ambulansya. Mga train po na nurse, emergency medical technicians po yan, nandyan. Sa paputok po naman, pinaalahalan ko yung publiko na bago bumili, check po kagad na yung bibilhin natin is legal po. Ibig sabihin, may label din po yung bibilhin natin. Ayan. Para ma-insure po natin. Director Luis, samantaling ko na ito. Ayan, kasi alam mo habang kasama natin si Yusek Odilon at para maipaabot niya kay Secretary Benhar Abalos, ayan, sapat na po ba ang mga fire gadgets natin? Yung ladder ba? Kasi ang daming mga condominium, ang tataas ng mga condominium buildings sa USEC. Para pagka nagkasunog yung condominium, halimbawa nasa 50th floor, ayan paano natin maapura ito? May mga kagamitan ba tayo sa Bureau of Fire na tugunan yung mga sunog sa mga matataas na building, Director, sir? Ito yung napakalaking challenge po sa Bureau of Fire. Unang-una po, kulang po talaga yung mga ladders natin. Talagang yung highly urbanized cities lang ang meron. Quezon City, Makati, Pasig. Outside NCR po, ang may ladder lang po is Cebu and Davao. Pero may limitasyon po to. Pinakamataas po nito is on the 8th floor lang. Meaning po, 8th floor lang po. Meaning po, pag nagkaroon ng sunog, ang sunog is mangyayari on the 10th floor. Ganyan. Pag nasa above 10 floors ka, umakyat ka na sa rooftop. Ayun. Sa rooftop. Umakyat ka sa rooftop dahil the only way to rescue you is by chopper. May coordination po ito sa armed forces po natin. Yung kami na lang po yung ito ngayon nakakalungkot na balita sa buong Asia, ang Pilipinas na lang po ang mga bombero ng Pilipinas na lang po ang walang chopper. Lahat po ng bombero sa buong Asia may chopper po. Anong ginagawa? Rescue chopper. Ayan, may assignment ka na, Yusek Odi Pasaraba, ha? Kailangan i-report mo kay Secretary Benhar Abalos, kailangan bumili tayo ng maraming helicopter para sa Bureau of Fire. Helicopter na ngayon. Yan ang sinasabi nilang mga bagong pamamaraan. Helicopter, no? At saka Lakay Deo, gusto natin pasalamatan ang chief ng BFP. May mga katanungan ka pa ba? Wala na at siguro tatanong ko na lang kay Director Louie Puracan kasi may nagtatanong, ninong ko po siya, saan ko siya pwedeng puntahan ngayong Pasko?
Di ba magde-deliver ng ng regalo sa Pinili, Ilocos Norte? Abangan namin yung fire truck, Director Louie, ha? Yes, sir. Ilagay mo sa listahan, Yes, sir. ha? Sa listahan ni Santa Yes, sir. Claus, ha? Ayun. Anyway, Director. Maraming salamat po, Director Louie Puraca ng Hepe ng Bureau of Fire Protection. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng mga BFP officials and employees. Maligayang Pasko. And syempre, Lakay Deo, please allow me also to, since last session natin for 2023, sa lahat ng mga DILG officers, maraming salamat sa inyong suporta at sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos, maligayang Pasko. Shout out po sa lahat mga Kagayano Apu po. Merry Christmas. Nakasta nga Pasko ni kamungamin. Sa mga tagapakinig gayon, si Ate Ami Mansibang, si May Matibay, and of course, ang ating pinsan na si Hani Villanueva. Salamat sa pakikinig. Maligayang Pasko. Maging ninong at ninang din ang mga yan. Lakay Deo. Merry Christmas, Director Louie Puracan, sir. Ayan. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Merry Christmas, Yusek Odi, at kay Secretary Benhar Abalos. Ayan, we wish you a Merry Christmas. Sana po ay marami pa kayong mapaligaya ngayong Kapaskuhan. Lakay Deo. Ano, Yusek? I-congratulate natin Sino? yung mga nahalal na liga ng mga barangay presidents, no? Ayan. Itong mga ex-officio sa ating mga local sanggunian. Congratulations. Sana maging inspirasyon kayo tulad ni Santa Claus. Ayan. Maraming salamat, Director Louie Yusek Odilon. Maraming salamat po mahabingan sa pagtutok sa ating programang DILE sa DZRH Break Time at sa paalala po ng PNP at Bureau of Fire sa ating mga kababayan ngayong Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Ako po si Deo Makalma. Yusek. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik for 1 year, 2023, sa lahat ng mga sumuporta sa DILG sa DZRH Break Time. Ako ang inyong abang lingkod, Odi Pasaraba. Maligayang Pasko at ipanalangin po namin kasama Secretary Benhar Abalos at ang buong pamilya ng DILG na sana maging mapayapa at masigabo ang ating 2024. Lakay Deo. At muli, ako po si Deo Makalma. Merry Christmas! Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Makalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.